Hello mga sis! Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Ang topic natin today is ano nga ba yung mga dapat gawin after maaprobahan ng pagiging Japanese citizenship. Number 1, kailangan i-surrender yung alien card sa immigration within 2 weeks. Number 2, kailangan mag-report sa City Hall ng change of citizenship within 1 month. Number 3, last step, kailangan pumunta sa embassy para mapanotarize at mag-report ng renunciation of Filipino citizenship within 2 years. Ako, pasaway, after 3 years ko pa siya ginawa. Nagpunta na ako ng embassy, nagpanotarize na ako, at naipadala na nga nila sa akin via letter pack. Ito na yung itsura niya. Yan. Meron na siyang red ribbon dito. Kasama na dyan yung mga photocopy ng mga pinasa mong papers like yung birth certificate, passport, translation to English, at saka yung Juminyo. Ano ba yung Juminyo? Ayan, resibo siya. 3,500 nga pala yung inabot ng pagpapanotarize. Tapos, yung letter pack, kayo na magdadala niyan. Base sa aking experience, nung nagpanotarize ako, nadala ko naman lahat ng mga documents ko, tama naman. Ang mali lang is yung, siguro yung passport na photocopy. Ang ginawa ko, pinotocopy ko buong page. Hindi pala. Dapat yung first page lang, okay na yon. Diba? Sayang naman yung effort. Tapos yung isa pang pagkakamali ko is yung translation to English ng mga documents na dala-dala nyo. Dapat pala ay sa mga official na mga taga-translate lang. Huwag yung sa mga tabi-tabi lang na kung sino lang kakilala nyo dyan, na magbabayad lang kayo, tas papatranslate nyo. Huwag ganun. Dapat pala dun sa mga may mga tatak na talagang officially na nagtatranslate sila ng mga documents. Kasi kung hindi, ang naging solusyon na lang nun sa akin, dun na mismo sa embassy, sila pala yung nag-o-offer din pala sila na nagtatranslate ng documents. Ang binayaran ko is 3,500 din. So, yun, na doble-doble yung bayad ko. Nagbayad na ako ng translate dito sa sa tabi-tabi, tapos nagbayad pa ako ng translate doon sa embassy mismo. So, yun, wag nyo na lang ulitin yun. Kaya ko. Thank you for watching. Sana nakatulong din po ako sa inyo. Tapos kung meron po kayong mga tanong or kung gusto nyo pong iklaro ko, pa-comment na lang po. Okay? Bye! Ito nga pala yung actual na video nung araw na nagpunta ako sa embassy. Bago kayo pumunta ng embassy, kailangan nyo munang kumuha ng appointment sa online website nila. Pagkakuha nyo ng appointment, papadalahan nila kayo ng mail na merong nakalagay na confirmation number, kung saan kayo pupunta, kung kailan, at saka kung anong oras. Mahirap talaga pagka nakatira ka sa malayo, tapos pupunta ka pa dito sa Tokyo. Haggard do berso sa ang aabutin mo. Kaya dapat talaga sure na sure ka sa mga dala mong documents. Dapat kompleto na para hindi ka nababalik pa. At saka dapat advance ka pumunta kasi kung hindi, kukulangin ka sa oras. Itong stasyon na tong Asabujuban, first time ko lang din tinry to. Usually, dun ako sa may Roppongi station bumababa para isang diretso lang. Hindi na ako uulit dito at nakakahilo sa dami ng escalator na pinagdaanan namin dito.
Ay, Diyos mio, Marimar, kala ko wala nang katapusan yung paglalakad na yan. At ayun na nga, nakarating na kami sa embassy sa Mayropongi. Thanks for watching!